Why this side? Wala. Wala po dito. Lipat na lang po. Tayo sa Maine. Okay. You want there, right? Yeah. The afternoon after lunch, right? It's an analogy, right? You listen to the word of God. Sa hapon po, pagkatapos ng lunch, hindi po madali na makapakinig ng salita ng Diyos. Yeah, I understand. Naiintindihan ko po. Maybe it's the time you are a little bit sleepy, right? Marahil ito yung mga oras na kayo po'y inaantok. Yeah, but you attend because you want to learn more the word of God. Pero dumalo po kayo dahil nais niyo pong matuto ng salita ng Diyos. That's why I think God will help you to listen to the Bible seminar today. Kaya sa tingin ko po, tutulungan kayo ng Diyos na makinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. God will bless more. At higit na magbibigay ng pagkapala ang Diyos. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church. Salamat po sa pagkupatnubay sa aming buhay Kristiyano na manatili sa church. God allows the great chance we can have new beginner Bible study. Ipinahintulot ng Diyos ang dakilang pagkakataon na kami ay magkaroon ng new beginner Bible study. God called brothers and sisters who desire the Word of God. At tinawag ng Diyos ang mga brothers and sisters na nagnanais ng salita ng Diyos. So this time, please allow more grace to all attendants. Kaya sa oras na ito, pakiusap, ipahintulot po ang iyong higit na biyaya sa lahat ng mga nakadalo. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po maunawa namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Buksan mo ang Biblia, 1 Thessalonians chapter 5. Sa unang Tesalonica po, chapter 5. Chapter 5, 17. Chapter 5, verse 17. Chapter 5, 17. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Manalangin kayong walang patid. Very short. Napakaiksi po, di ba? Manalangin kayong walang patid. Walang patid. As you know, today session 3 is a topic for the prayer. Ngayon po, gaya ng inyong nalalaman sa session 3, yung title po natin ay prayer. We learn, right? What's the 4 elements of our Christian life? Napag-aralan po natin, di ba, yung 4 na elemento ng buhay Kristiyano. Ano po? Let's remind. Ano po ulit yun? Tandaan po natin. Ano ulitin? Una? Ano po yung una? Word. Salita po. Last we will learn, right? Nung nakarang linggo, pinag-aralan po natin. Right. Second? Kalawa? Prayer. Third? Ano po? Fellowship. Four? Ika-4? Evangelism. You have to remember. Kailangan niyo po yan tandaan. I will ask her continuously. Patuloy ko po kayong tatanungin. Next week you give answer. Kaya sa sunod, magbigay po kayo ng sagot. Okay, remember? So, let's we learn about the word. Kaya nung nakaraang linggo, napag-aralan natin ang tungkol sa salita. The word is our spiritual food. Ang salita ang ating spiritual na pagkain. That's why after salvation, you have to endeavor to learn the word of God. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating pagsumikapang matutunan ang salita ng Diyos. So, if it's possible, you try to prepare your own Bible. Kaya kung maaari po, ay ihanda mo po yung iyong sariling Biblia. Then, you can, every day you can read the Bible.
Kung gayon, araw-araw ay babasahin mo ang Biblia. I don't show you the Bible verse on the screen. Hindi ko po papakita sa inyong Bible verse sa screen. If I show the Bible verse, it's easy to you can see, right? Dahil kapag ipapakita ko po, madali nyo po itong makikita. But the reason why I don't show you the Bible verse on the screen, Pero yung dahilan kung bakit hindi pinapakita yung Bible verse sa screen, you need to familiar finding the Bible. dahil kailangan mo maging pamilyar sa paghahanap sa You need Bible. to practice. Kailangan nyo pong magsanay. So you try to search the Bible by yourself. Kaya subukan nyo pong maghanap ng Bible verse sa magitan ng iyong sarili. So whenever we have this Bible study, right? We sing, right? Bible Bible song, right? We sing every time, right? Diba sa tuwing tayo po ay mayroong pagtitipon, tayo din po ay umaawit. You try to sing together. Kaya subukan din po natin kumanta. Then you can remember Bibles. What's the Bible? Kung gayon, maalala po natin kung ano po yung Bible. It will be really helpful when you find the Bible. Mas makakatulong po iyon para maghanap sa Biblia. Naintindihan niyo po? Genesis. After then, ano po? Ano sunod ng Genesis? Exodus, right? If you sing, remember, you can easily search the Bible. Kung kakantahin nyo po ito, madali nyo pong matatandaan sa Biblia. Okay? So you try. Okay po ba? Subukan nyo po. Then the Word of God will be real, your spiritual food. Kung gayon ang salita ng Diyos ay magiging tunay mong spiritual na pagkain. Okay? Anyway, today let's learn about the prayer. Gayon pa man, sa araw nito, pag-aralan po natin yung panalangin. What's the prayer? Ano po ba yung We panalangin? think about. Maybe we can say that prayer is a conversation between born-again Christian and God. Masabi po natin na yung panalangin, ito po yung pag-uusap sa pagitan ng born-again Christian at ng Diyos. When we get the salvation, we become children of God. Nang magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo po ay naging anak ng And Diyos. God became our Father. At ang Diyos ay naging ating Ama. That's why it just started. We can have a conversation with our Father, God. Kaya dito nagsimula na pwede na tayong makipag-usap sa ating Amang Diyos. But we can have a conversation with God through prayer. Right? Pero pwede tayong makipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. In the house, if you have your father, you can have a conversation, right? Sa inyong bahay, kapag meron kang ama, nakikipag-usap ka, di ba Now po? we have our spiritual father. Ngayon tayo po yung merong spiritual na ama. We can have a conversation through prayer. Pwede tayong makipag-usap sa pamagitan ng panalangin. And also, we can say the prayer is like a telephone line which is connected to the throne of glory. At masabi natin na yung panalangin ay tulad ng linya ng telepono na magkokonekta sa trono ng kaluwalhatian. Before we have a telephone that is a line, right? Tayo po, noon po, di ba, gumagamit tayo ng teleponong may But linya. now we use wireless, right? Ngayon po, gumagamit na tayo ng wireless. Our cell phone, right? Yung cellphone po Wireless. natin ngayon. But it's connected to the throne of glory. Pero konektado ito sa trono ng kaluwalhatian. We can talk with God through this telephone line. Kaya pwede tayong makipag-usap sa Diyos sa magitan po ng linya ng teleponong ito. And also, prayer is like a spiritual breath. At yung panalangin po ito ay tulad ng spiritual na paghinga. Every time we breathe, right? Palagi po tayong humihinga. Tama po ba? What happens if you don't breathe? Anong mangyayari kapag hindi ka huminga? You try. Subukan nyo po. 5 minutes. Lang Right. 5 minuto. Patay. Tama? Without breath, we cannot live. Kung walang paghinga, hindi tayo mabubuhay. Prayer is like a breath. Yung panalangin tulad po ng paghinga. Without prayer, we cannot live our Christian life. Kung walang panalangin, hindi tayo mabubuhay sa ating buhay. Sa ating It buhay. means prayer is really important. Ibig sabihin yung panalangin ay talagang napakahalaga. Naintindihan niyo po? So we have to understand prayer is as important as a breath. Kaya kailangan natin maintindihan na yung panalangin ay mas kasing halaga ng paghinga. And then
we think about why should we pray. Pag-isipan natin, bakit dapat tayong manalangin? Prayer is the privilege of a born again Christian. Yung pananalangin, isa po itong pribilehiyo ng isang born-again Christian. John chapter 14. Juan Kapitulo 14. John chapter 14 verse 14. Juan chapter 14 verse 14. Chapter 14 verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. If we ask anything in my name, I will do it. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. When we pray, right? We have to pray in Jesus' name. Kapag tayo'y nananalangin, manalangin po tayo sa pangalan ni Jesus. So, you right? Maybe you understand. Whenever I have a sermon, I have a prayer, right? Kaya siguro po naintindihan nyo, sa tuwing ako'y may sermon, meron po tayong panalangin. Tama po ba? Then how do I pray? At paano po ba ako nananalangin? At first, I call God, Una, tinatawag ko ang Diyos. right? Tama po ba? Our merciful Father God. Mahal naming mahabaging Diyos. When you talk to somebody, after you have to call, right? Di ba kapag may kinakausap kayo, una, kailangan mong tawagin. Tatay. You call your father, right? Tatay. Tama? Yeah. And then, how do I finish the prayer? At paano ko po ba tinatapos yung panalangin? Yeah. We pray in Jesus' name. Dinadalang po ito sa pangalan ni Jesus. Tama po ba? Tama po ba? Yeah. So, whenever we pray, we have to pray in Jesus' name. Kaya sa tuwing tayo nananalangin, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. If no Jesus, we couldn't become children of. If not Jesus, we couldn't be children of God, Kung hindi dahil kay Jesus po, hindi tayo magiging anak ng Diyos. right? Because Tama of ba? Jesus, right? Yeah, we became children of God, Dahil kay Jesus, tayo po'y naging mga anak ng and God Diyos. became our Father. At ang Diyos ay naging ating Ama. Why God listened to our prayer? Bakit pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin? Yeah, God listened to our prayer because of Jesus. Pinapakinggan ng Diyos yung ating mga panalangin dahil po kay Jesus. Because we became new relation. Yeah, we have a new relation. Dahil nagkaroon po tayo ng bagong kaugnayan Through Jesus Christ, sa right? pamamagitan ni Yesu Kristo. That's why when we pray in Jesus' name, He listened to our prayer. Kaya kapag tayo inanalangin sa pangalan ni Jesus, papakinggan niya po yung ating panalangin. That's why who can really pray to God? Kaya sino po ba yung talagang tunay na makakapanalangin sa Diyos? Really saved Christian can really pray to God. Yung mga tunay na talagang ligtas na Kristiyano yung makakapanalangin sa Diyos. It's our privilege, right? Yan po yung ating pribilehiyo. Tama po ba? God is a creator, right? Ang Diyos ay He is tagapaglikha. Almighty God. Siya yung makapangyarihang He Diyos. became our Father. Siya ay naging ating Ama. We can ask to Him. Kaya pwede Right? tayong humingi sa Kanya. He listened to our prayer. Papakinggan niya yung ating He panalangin. will answer our prayer. Sasagutin niya yung panalangin natin. How great privilege it is, right? Gaano kalaking pribileyo po ito? Di ba po? Let's suppose your father is a president. Ipagpalagay natin na yung tatay mo presidente. President Bongbong Marcos. Siya si Presidente Bongbong Marcos. Then it's a great privilege, right? Kung ngayon malaking pribileyo po ito, di ba po? Tama? You can ask many things to him, right? Pwede kang humingi ng maraming bagay sa Kanya. It's amazing if your father is a Bongbong Marcos. Kamangha-mangha po kapag ang tatay mo si Bongbong But- Marcos. Our Father, God. Yeah, we have a Father. Yeah, He's a God, right? Pero meron tayong Ama. Siya po ang Diyos. Yeah, it's amazing. Yeah. Kaya kamangha-mangha po ito. It's a privilege. Ito ay isang pribilehiyo. That's why don't lose this great privilege. Kaya wag niyo pong sayangin yung malaking pribilehiyong ito. But many Christians, right? Even though they have this great privilege, they don't use it. Pero sa maraming Kristiyano, kahit na may pribileyo silang ganito, hindi naman nila You can ginagamit. use this great privilege through prayer. You can use this great privilege by prayer. Pwede mong magamit yung malaking pribilehiyong ito sa magitan ng panalangin. And then we can get the power of God through prayer. At tayo po'y magkakaroon ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. Actually, we are very weak. Sa katunayan, tayo po'y talagang mahina. We don't have a power. Wala tayong kapangyarihan. But we can get the power from God.
Pero pwede tayong makakuha ng kapangyarihan mula sa Diyos. Second Chronicle 16. Ikalawang Kronika, Kapitulo 16. Yeah, you remind the song. Tandaan niyo po yung kanta. Second Chronicle, before and after what song? What's the book? Kaya yung ikalawang Kronika, bago yung ikalawang Kronika, at pagkatapos, ano po yung aklat? You try to sing in your heart. Subukan niyo po itong awitin sa inyong Then you puso. can find it. Kung gayon, madali niyo po itong matatagpuan. Second Chronicle 16, verse 9. 16 verse 9. 16 verse 9. Okay. Yeah. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila ng mga puso ay tapat sa kanya. Yeah, those whose heart is loyal to him is the one who pray to God. Yung mga puso ay tapat sa kanya, ito po yung mga nananalangin sa Diyos. Yeah, and then the Lord will provide his power. At ipagkakaloob ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. So God will give the power, strength when we pray to him. Kaya ibibigay ng Diyos ang kapangyarihan, ang kalakasan kapag tayo ay nanalangin sa Kanya. Teacher, who can be the most powerful man in the world? Kaya sino po ba yung pwedeng maging makapangyarihang tao sa mundong ito? Yeah, the one who pray to God. Ang siyang nananalangin sa Diyos. Because we get the power from God. Dahil makukuha natin yung kapangyarihan mula sa Diyos. So, yeah, you can experience. You can experience. Kaya mararanasan niyo po ito. Yeah, if you ask power to Him, He will provide. Kapag humingi ka ng kapangyarihan sa Kanya, ibibigay niyo po ito. And we need to pray because Satan exists. At kailangan nating manalangin dahil meron pong si Satanas. You know, God is alive, Satan is alive. At alam niyo po, na gaya ng Diyos na buhay, buhay din po si Satanas. What does Satan do? Ano po ba yung ginagawa ni Satanas? Yeah, Satan, of course, Satan cannot take away your salvation. Siyempre po, hindi na maaalis ni Satanas yung kaligtasan mo. Your salvation cannot be lost. Yung kaligtasan mo po hindi Yeah, nawawala. God keeps your salvation. Ang Diyos yung nag-iingat ng iyong But kaligtasan. Satan can hinder your Christian life. Pero kayang hadlangan ni Satanas ang iyong buhay Kristiyano. That's why Satan always try to tempt you. Kaya palagi kang sinusubukan tuksohin ni Satanas. Yeah, Satan, the Bible says, Satan is like a roaring lion. At sabi ng Biblia, si Satanas po ay gaya ng liyong gumagala. 1 Peter chapter 5. Unang Pedro, Kapitulo 5. Chapter 5, verse 8. Chapter 5, verse 8. 1 Peter chapter 5, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Yeah, the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour, right? Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. He always try to tempt you. Palagi niyang sinusubukang tuksuhin ka. How to overcome his temptation? Paano po mapagtagumpayan yung kanyang tukso? Matthew 26. Mateo 26, Matthew 26, verse 41. sa verse 41. Matthew 26, 41. 26 verse 41 po. Okay, yeah. 26:41, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Yeah. Watch and pray lest you enter into temptation. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Yeah, because the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. We are still weak, right? Tayo mahina pa rin po, di ba? Our flesh is still weak. Yung laman natin mahina pa rin We po. still have a sinful nature. Meron pa rin tayong likas na kasalanan. And Satan always try to tempt, At right? palaging sinusubukang tumukso ni Satanas.
how to overcome. Paano po yun malalampasan? That's why we need prayer. Kaya nga po kailangan natin ng panalangin. So, actually, we cannot overcome temptation of Satan without prayer. Kaya sa tunay, hindi natin madadaig yung mga tukso ni Satanas kung walang panalangin. Satan is also strong, right? Si Satanas po malakas din po siya, di ba? That's why we cannot fight with Satan through our own power. Kaya hindi natin magagawang labanan si Satanas sa magitan ng ating sariling We can fight kapangyarihan. with Satan through God's power, right? Magagawa nating labanan si Satanas sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. That's why we need to get the power from God. Kaya kailangan nating makuha yung kapangyarihan mula sa Diyos. That's why we need prayer. Kaya nga kailangan ng panalangin. So, next week, right? Satan will also tempt you. Kaya sa susunod na linggo, tutuksuin ka din po ni Satanas. Today you come to church, right? Ngayong linggo, nakarating ka sa church. Tama Today you ba? attend this Bible study. Ngayong araw na ito, nakadalo ka ng Bible study. Don't think you can attend again next week. Huwag mong isipin na makakadalo ka sa sunod na linggo Satan na will madali. hinder you Dahil tutuksuin ka ni Satanas. not to come to church next week. Na huwag kang pumunta ng church sa susunod na linggo. But if you sincerely pray, God will help you. Pero kung tapat kang mananalangin, tutulungan ka po ng Diyos. You try. Subukan niyo If po. you really pray, God will help you. Kung talagang mananalangin ka, tutulungan ka Maybe ng you will Diyos. be here next week. At marahil magiging nandito ka sa susunod na linggo. After you learn today the prayer, if you practice, God will help you. Pagkatapos niyo pong matutunan yung araw na ito, isagawa niyo po at mararanasan niyo po. If even though you prayed sincerely, but if you cannot come next week, you can tell me. Kahit na talagang nanalangin ka po ng tapat, pero hindi ka pa rin nakarating sa susunod na linggo, sabihin mo sa pastor. God surely help you. Dahil tutulungan ka po ng Diyos. And we have to pray because we should pray to be guided by God. At kailangan nating manalangin dahil upang magabayan ng Diyos. If we pray, God will guide our life. Dahil kapag tayo nanalangin, papatnubayan ng Diyos ang ating buhay. Kaikan chapter 3. Kaikan chapter 3, verse 5 and 6. 5 and 6. Kaikan chapter 3, 5 and 6. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Trust in the Lord with all your heart. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. When we pray, we can trust in the Lord, right? Kapag tayo nanalangin, tayo po magtitiwala sa Panginoon. Verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. It means, in all your way, as to Him, as to God. Ibig sabihin sa lahat ng iyong mga lakad, tanungin mo ang Diyos. Before you do something, at first, as to God. Bago mo gawin ang isang bagay, una, magtanong ka muna sa Diyos. You have not lived by asking God first, right? Di ba po, hindi naman kayo nabuhay na nagtatanong talaga sa Diyos. You have lived according to your own thought. Dahil namuhay na po kayo ayon sa inyong sariling kaisipan. Tama ba? But after salvation, you need to try to ask to God first. Pero pagkatapos maligtas po, kailangan mo munang subukang magtanong sa Diyos. Then He will direct to your path. Kung gayon, papatnubayin niyo po ang iyong daan. He will guide your life. Siya po yung magpapatnubay ng iyong daan. So, you ask to God through prayer. Kaya tanungin mo ang Diyos sa iyong panalangin. Oh God, I want to do something. Is it right? I'm doing like this. O Diyos, gagawin ko po yung isang bagay. Tama po ba na gawin ko ito? What should I do? Ano po yung dapat kong gawin? Please give me answer. Pakiusap, bigyan mo po ako ng kasagutan. Ask to God. Ask to God. Kaya tanungin niyo po ang Diyos. Whatever you do, ask to God. Ano man yung gawin mo, magtanong muna sa Diyos. He will guide you. Dahil papatnubayan niya kayo. He will give the answer. Magbibigay po siya ng kasagutan. Okay? Okay po ba? Yeah. If so, what must be our attitude of prayer? Kung ano po yung dapat nating saloobin sa panalangin. First, we have to believe that God listens. Una, kailangan nating paniwalaan na ang Diyos ay nakikinig. Mark chapter 11,
Marcos Kapitulo 11, Mark 11, verse 24. verse 24. Mark 11, 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapas sa inyo. Whatever thing you ask when you pray, believe that you receive them. Ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo. When we pray, we have to believe. We have to believe. Kaya kapag tayo nananalangin, kailangan tayong paniwalaan. God, listen my prayer. Pinapakinggan ng Diyos yung aking And panalangin. we have to believe God will answer my prayer. At kailangan nating paniwala ang tutuganan ng Diyos yung ating panalangin. That's important. Yan po yung mahalaga. We need the faith. We need this faith. Kailangan natin ng ganitong panalangin. But let's suppose we pray with a suspicion. Pero kung tayo po'y mananalangin na mayroong pagtataka, I pray, but I'm not sure God will answer. nanalangin ako pero hindi ako sigurado kung sasagutin ba ako ng Diyos. I pray, but God will not answer. Maybe. Nanalangin ako pero hindi naman agad nasagot. It's not right. Hindi po Prayer. yung tamang panalangin. Let's suppose you are father. Ipagpalagay natin isa kang ama. Your son come to you. Lumapit sa iyong anak. Let's suppose he asks something to you. May hiningi siyang isang bagay sa iyo. But he asks like this. Pero ganito yung kanyang paghingi. Father, I need something. Tatay, kailangan ko po ng isang bagay. But I'm not sure you will buy for me. Pero hindi po ako sigurado kung bibilan mo ba ako. It looks so you cannot. Para namang hindi. Maybe you will not buy for me. Marahil hindi mo ako bibilan ng ganito. Maybe father doesn't want to buy for him, right? Marahil yung tatay, hindi kanya talaga bibilan. Because your son doesn't believe you, right? Dahil yung anak mo hindi naman naniniwala sa iyo. Yeah, we shouldn't pray like that, right? Huwag tayong manalangin na gaya po nun. Oh, Father, I need something. Oh, Ama, kailangan ko po ng isang I believe bagay. you can buy for me. At naniniwala akong mabibilan mo ako nito. Please. Kaya pakiusap. Then Father want to buy for him, right? Kung ngayon yung tatay, gusto niyang bilang ka. Same, right? Ganon din po. We have to believe. God, listen to my prayer. Kailangan nating paniniwala ang pinapakinggan ng Diyos yung We have to panalangin believe natin. God will answer my prayer. At sasagutin ng Diyos yung aking panalangin. That's important. Yan po ang mahalaga. And we have to pray honestly and eagerly. At kailangan nating manalangin ng tapat at ng may Awit 145, awit 145 po, verse 18. verse 18. This morning, we also learn about prayer. Sa araw na ito, pinag-aralan din, sa umaga, pinag-aralan po tayo panalangin. 145, verse 18. 145 verse 18. This morning, we also read. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Yeah, the Lord is near to all who call upon Him. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Call upon Him means, right? It's a prayer, honest prayer, right? Yung pagtawag sa Kanya, ito po yung tapat na panalangin. We have to eagerly desire our prayer will be answered. Kailangan ating magkaroon ng pananabik na yung ating panalangin po'y sa masasagot. Yeah. So same situation like before. Your son come to you. Parehong sitwasyon po. Yung tatay mo, yung anak mo lumapit sa iyo. Yeah. Your first son came. Your first son came to you. Yung unang anak mong lalaki lumapit sa iyo. Father, I need something. Tatay, kailangan ko po ng isang bagay. I hope you can buy for me. At umaasa po ako na may bibilan mo ako nito. But if not possible, it's okay. Pero kung hindi, okay lang din. But if you can buy for me. Pero kung kaya mong bilhin, bilan mo ako. First son's attitude is like this. Kaya yung unang anak na lalaki, ganito po yung kanyang But second son came to you.
Pero yung ikalawang anak mo, ganito yung sinabi. Oh, Father, I need something. O tatay, kailangan ko po ng ganito. Please buy for me. Pakiusap, bilan mo po ako. So father say, oh, alang pera, I cannot buy. Pero sabi ng tatay, wala akong pera, hindi ako makakabili. But Pero, second son, oh father, I really need. pero yung ikalawang anak mo, sinasabi, tatay, kailangan ko po talaga. He doesn't give up, he cry. Hindi siya tumigil, umiiyak pa Father, po. please. Pakiusap, tatay. Then father, what's the answer of father? At ano po yung magiging sagot ng tatay? Okay. O sige, Even though I walang pera, I will try to get the money. kahit wala akong pera, susubukan kong magkaroon ng pera. I will buy for you. Bibilang kita. Tama po ba? Tama po ba? That's your father heart, right? Yan po yung puso ng tatay. So our side, we have to eagerly desire, right? Kaya para sa atin, kailangan nating magkaroon ng pananabik. But when you pray, how much you desire? Pero kapag kayo nanalangin, gaano po kayo How much nananabik? you eagerly desire? Gaano po talaga kayo nagnanais? Yeah. So we have to pray, eager heart, honest heart. Kaya kailangan nating manalangin na may tapat at pananabik. And we have to endeavor the prayer. At kailangan nating pagsumikapang manalangin. Colossians chapter 4. Colosas Kapitulo 4. Chapter 4, verse 2. Chapter 4, verse 2. Colossians chapter 4, verse 2. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Continue honestly in prayer. Magpatuloy kayo sa pananalangin. Because prayer is not easy. Sapagkat yung panalangin po, hindi ito madali. When you try to pray, you will experience it's not easy. Kapag sinusubukan nyo pong manalangin, mararanasan nyo pong hindi madali. You can try to read the Bible. You can try to read the Bible for 1 hour. Magagawa nyo pong subukang magbasa ng Biblia sa loob ng 1 oras. When you go, you try. Subukan nyo po pag uwi nyo po. Maybe it's possible you can read the Bible for 1 hour. Marahil posible talaga na makapagbasa ka ng Biblia ng 1 oras. After then, you try to pray for 1 hour also. Pagkatapos nun, subukan mo ding manalangin ng 1 oras. Then you will experience. Kung gayon, mararanasan mo. Pray for 1 hour, much more difficult. Yung pananalangin ng 1 oras, mas mahirap po. Today you go home, try. Ngayon po, pag uwi nyo, subukan nyo po. How long time you can pray? Gaano katagal kang mananalangin? It's really difficult. Napakahirap po. Why is so difficult pray? Bakit napakahirap pong manalangin? Because as we learn, Satan hinder your prayer. Dahil gaya ng ating natutunan, hinahadlangan ni Satanas yung pananalangin. Maybe you can focus on prayer for 5 minutes. Marahil makapag-focus ka sa pananalangin sa 5 minuto. But when it comes to 10 minutes, you are already sleepy, right? Pero kapag 10 minuto na, kadalasan, tulog ka na po. Tama, you are very sleepy, right? Ikaw inaantok na po. And also, as the time goes, you cannot focus on the prayer. At sa paglipas naman ng oras, hindi ka talaga makapag-focus sa panalangin. Because many other thinking comes to you. Dahil maraming mga ibang bagay yung dumarating sa isip mo. Because Satan give another thought. Dahil si Satanas nagbibigay siya ng ibang pag-isip. Satan knows how powerful your prayer is. At alam ni Satanas kung gaano makapangyarihan yung That's why panalangin mo. Satan hinder your prayer. Kaya nga hahadlangan ni Satanas yung panalangin mo. But if you have a prayer, continue, you can be really powerful. Pero kung patuloy kang mananalangin, ikaw ay magiging makapangyarihan. That's why our side, we have to endeavor the prayer. Kaya para sa atin, kailangan nating pagsumikapang manalangin. Because it's not easy, right? Dahil hindi po ito madali. And the important thing, pray continuously until it is answered. At ang malagang bagay po, patuloy na manalangin hanggang sa ito ay masagot. Usually, you can start the prayer, but it's not easy to continue pray until the end.
Kadalasan po, pwede kang magsimula ng panalangin, pero mahirap po itong tapusin. Maybe you can pray something. You can pray for something several times. Marahil may papanalangin mo yung isang bagay ng ilang beses. But when it is not answered, you can easily give up. Pero kapag hindi ito nasasagot, madali kang susuko. But you have to continue pray until it is answered. Pero kailangan mong magpatuloy na manalangin hanggang sa ito po ay masagot. Sometimes God answer your prayer immediately. Minsan po, sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin kaagad. But usually God does not answer your prayer immediately. Pero kadalasan, hindi po agad nasasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Many times, God want you pray more time continuously. Maraming beses po na yung Diyos gusto niya na maraming beses ka ding mananalangin. So that's why God does not answer immediately. Kaya ang Diyos hindi po siya agad nasasagot. But your side, you shouldn't give up prayer. Pero para sa iyo, huwag kang tumigil sa pananalangin. Luke chapter 18, Lucas Kapitulo 18, verse 1. verse 1. Verse 1. hanggang 8. 18 verse 1. 18 verse 1 hanggang 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ko ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya at araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? There was an unjust judge. Meron po ditong hindi makatarungang hukom. He was the one who ignored other. Siya po yung taong hindi niya po pinapansin yung iba. But the widow came to him every day. Pero araw-araw pong lumalapit sa kanya yung babaeng balo. She didn't give up, right? Hindi po siya sumuko. That's why even though he was an unjust judge, he answered her request, right? Kaya kahit hindi siya matuwid na hukom, sinagot niya po yung kanyang panalangin. Yeah, yung because kanyang he hiling. knew she will not give up. Dahil nalalaman ng hukom, hindi titigil yung balo. Even though this time ignore her, she will come again. Kahit natanggihan niya ito ngayong araw, pero babalik ulit siya. Yeah, next day ignore, she will come again. Sa susunod na araw, tanggihan niya to, babalik ulit That's yung why he babaeng thought balo. it's better. Okay, I will answer your request. Kaya sa tingin niya, sige, okay, sasagutin ko yung kanyang hiling. Even he is unjust judge, he did like that. Kahit na siya'y masamang hukom, ginawa niya po yung ganun. If so, how much God, our Father God, Kung gayon, paano naman kaya ang Diyos? right? He will answer, right? Sasagutin niya po. We shouldn't give up. Kaya huwag tayong dapat sumuko. There was a famous man for the prayer. At meron pong isang kilalang tao sa pananalangin. He is George Mueller. Siya po si George Mueller. He wrote the famous book. Sinulat niya po yung sikat na aklat. The prayer answer 50,000 times. Na nasagot yung kanyang panalangin ng 50,000 times. Very many times. His prayer was answer, right? Maraming beses po na nasagot yung kanyang panalangin. How many prayer your answer? Gaano karaming panalangin po yung nasagot na sa inyo? You try check. Subukan niyo pong suriin. But his answer 50,000 times. Pero sa kanya, nasagot po 50,000 times. Because his life was the life of a prayer. Dahil yung kanyang buong buhay po ay buhay na Even nananalangin. small thing he pray, right? Kahit maliit na bagay, nananalangin po siya. It is an answer, right? At ito po yung nasasagot.
But anyway, he has a friend. Gayunpaman, meron po siyang kaibigan. He prayed for their salvation. Nanalangin po siya para sa kanilang kaligtasan. And then many friends got the salvation through his prayer. At marami niyang kaibigan po yung nanalangin, ang naligtas dahil sa But kanyang there was panalangin. one friend who don't get the salvation. Pero meron po siyang isang kaibigan na hindi talaga nagkaroon ng Even kaligtasan. though he always evangelized, he reject. Kahit na palagi niya pong ini-evangelize, tinatanggahan po ito. But George Muller didn't give up prayer for him. Pero si George Mueller po, hindi siya tumigil sa pag-evangelize sa kanya. He prayed for his friend 52 years. Nanalangin siya sa kanyang kaibigan sa loob ng 52 years. But he didn't give up. Pero hindi pa rin po siya sumuko. But it happened, Pero nangyari po, George Muller, it's already old. matanda na po si George Mueller. That's why in the end, he passed away. Kaya sa huli, siya po ay pumanaw. He passed away. Namatay po siya. It looks his prayer was not answered, right? At para bang yung panalangin niya hindi na po masasagot, di ba? Because he passed away, right? Dahil namatay na po siya. But what happened? Pero ano po ba yung nangyari? His friend heard George Muller passed away. Narinig ng kanyang kaibigan na namatay na po si George Mueller. He prayed for him 52 years. Narinig niya po na nanalangin si George Mueller sa kanya sa loob ng 52 years. He was shocked. At talagang nagulat po siya. Oh, really? Talaga? He prayed for me for 52 years? Nanalangin siya para sa akin ng 52 years. He changed his heart. At nabago po yung kanyang puso. He received Jesus. At tinanggap niya po si Jesus. He got the salvation. Nagkaroon po siya ng kaligtasan. His answer, right? Yung kanyang panalangin po nasagot po, di ba? His prayer answer after his death, right? Yung kanyang panalangin po nasagot pagkatapos niyang mamatay. Because he didn't give up, right? Dahil hindi po siya sumuko. That's why, right? He's really the man of prayer, right? Kaya siya talaga po yung tao ng panalangin. We shouldn't give up prayer. Kaya wag tayong sumuko sa pananalangin. God surely will answer your prayer. At tiyak na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. If so, when and how to pray? Kung gayon, kailan at paano po manalangin? We can pray anywhere, but it is better to pray at quiet place. Pwede po tayong manalangin kahit saan, pero mas mabuti pong manalangin sa tahimik na lugar. Jesus showed the example. Si Jesus po nagbigay siya ng halimbawa. Mark chapter 1, Marcos chapter 1, 35. verse 35. Mark chapter 1, 35. Marcos chapter 1, verse 35. Okay, chapter 1, 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Jesus got up early in the morning. Si Jesus po, maaga po siyang bumangon. And he went out and departed to solitary place, and there he prayed. At lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. He went to solitary place, right? Nagpunta po siya sa isang ilang na lugar. Quiet place. Yung tahimik na lugar. To focus on the prayer, right? Para makapag-focus sa pananalangin. So, this morning we learn, right, how to pray. Kaya sa umagang ito, natutunan po natin kung paano po manalangin. If we pray on the synagogue or the great street, right? It can be the hypocrite, right? Kung tayo po'y mananalangin sa sinagoga at sa malaking lugar, yun po'y pagkukunwari. To be seen by other, right? Para makita ng tao po, di ba? That's why we learn, right? Matthew chapter 6, verse 6, right? We better go into your room and shut up your door. Kaya natutunan natin sa Matthew chapter 6, verse 6, na tayo po'y masok sa ating silid at pagkasara ng pinto ay manalangin. So, prayer, we can pray anywhere. Opo, pwede tayong manalangin kahit saan. Walking on the street, we can pray. Habang naglalakad tayo, pwede tayong manalangin. The mothers, you can pray while you are dishwashing. Yung mga nanay, pwede kayong magmanalangin habang naghuhugas ng plato. Anywhere, right? Kahit saan po. Anytime you can Ano pray. mang oras, pwede kang But manalangin. it's better
quiet place. Pero mas mabuti po kung tahimik. Then you can more focus on the prayer, right? Kung gayon, para makapag-focus ka sa panalangin. And then, so it is better to pray at determine the time regularly. At mas mabuti rin pong manalangin sa isang itinakdang oras, yung palagian po. For example, right? As I say in the morning, before you meal, right? You better pray to God first. Gaya po ng halimbawa po, bago ka kumain, manalangin ka muna. You can at first you can give a thanks to the Lord Una, magpasalamat ka sa Diyos. because our Lord provide the food, right? Dahil ang Diyos yung nagbigay ng pagkain. And also you can shortly you can pray for you have many prayer requesting, right? At sa maiksi po, di ba, marami kang prayer But request. we cannot have a long time before meal, right? Pero hindi tayo pwedeng manalangin na mahaba bago Even kumain. shortly, you can pray some the urgent thing or important thing. Kaya sa maiksing oras, pwede nating ipanalangin po yung mahalaga at kinakailangan. And also, when you get up in the morning, you start the day with a prayer. At sa pagising mo sa umaga, simulan mo ang iyong araw sa pamamagitan ng panalangin. So we can say that you can open the door of morning through the key of prayer. Masabi po natin na mabubuksan mo po yung pintuan ng umaga sa magitan po ng susi ng panalangin. And then, before you sleep, you better pray. End your day. At bago ka matulog, manalangin ka po na sa pagtatapos ng iyong araw. You can say that you can close the door of evening by the lock of prayer. At masabi po na masasara mo yung pintuan ng gabi sa magitan po ng kandado ng panalangin. So when you get up in the morning, right, you need to pray. You can pray for the whole day, your life. Kaya sa paggising mo sa umaga, panalangin mo yung magiging buong araw mo. And also before you sleep, right, you can reflect full day also. At sa pagtulog mo, bago ka matulog, magbalik tanaw ka And sa also buong you can araw pray for tomorrow, right? upang maipanalangin mo din yung para bukas. So it's a very determined time. You pray, Kaya mas mabuting manalangin po sa may itinakdang oras. then you can continue praying. Kung gayon, patuloy kang mananalangin. So don't forget prayer Huwag niyo pong kalimutan yung pananalangin. every day. Araw-araw po. Okay. Okay? Sometimes one accord of prayer is needed for special thing Minsan po yung iisang panalangin po na sama-sama ay kinakailangan para isang because it espesyal na bagay. effectively work. Dahil ito po ay mas epektibong gagana. James chapter 5. Santiago Kapitulo 1, James chapter 5:16. Santiago chapter 1 verse 16, Chapter 5 verse 16. chapter 5 verse 16. James chapter 5:16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Fervent prayer of a righteous man avails much. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Save the Christian, we are righteous men, right? Yung mga ligtas na Kristiyano, tayo po yung taong matuwid. Especially when we pray with one mind, it's a very avails much. Lalo na po, kapag tayo nanalangin na may pagkakaisa, ito po'y talagang mabisa at makapangyarihan. So that's why whenever we have the fellowship, right, we ask a prayer request, right? Kaya di ba po sa tuwing meron tayong fellowship, humingi tayo ng prayer request. Because we know all together with one mind is much more effective. Dahil nalalaman natin ng sama-sama na may pagkakaisa magiging mas epektibo. You can pray by yourself Opo, alone, pwede kang manalangin ng mag-isa. but much effective if we pray all together. Pero mas ibigiging epektibo kung tayong lahat ay That's why when mananalangin. you try to evangelize, you have invited, you ask a prayer request. Kaya kapag sinusubukan mo mag-evangelize, meron kang naimbitahan, humingi ka ng prayer request. I try to evangelize this person, Sinubukan kong i-evangelize ang but taong he ito, is very stubborn. pero napakatigas niya pa rin. Please pray for him. Pakiusap, ipanalangin niyo po siya. Ask prayer request. Kayo humingi ka ng prayer It's request. much more effective. Mas magiging epektibo po ito. You have a difficulty family evangelism, Kapag hirap ka sa family evangelism, ask prayer request. humingi ka ng prayer request. Don't give up. Huwag pong sumuko. Every time. Palagi po. I really experience
it is a really answer. At talagang naranasan ko na ito po ay talagang nasagot. Whenever we have a fellowship, right? Many brothers and sisters ask prayer request. Di ba po sa tuwing tayo merong fellowship, maraming brothers and sisters yung nagre-request. When I was in Korea, I also experienced. Nung ako po ay nasa Korea, naranasan ko din po. Whenever ask prayer request, I write their name. Kapag merong pong prayer request, sinusulat ko yung kanilang pangalan. But next month, they request again. Pero sa susunod na buwan, nag-request ulit. The next month, they request again. Sunod na buwan, nag-request ulit. Every time, right? Palagi pong sinusulat And ko. all the brothers and sisters pray, continue. At lahat ng mga brothers and sisters patuloy na nanalangin. Then, someday, we can see the person in the note come to church. At pagkatapos isang araw, nakita po namin yung isang taong pinapanalangin namin ay nasa church But we na. already know his name. Pero alam na po namin yung kanyang pangalan. You are the pangalan. We ikaw already pala- know. Ikaw pala Because ito. we always write your name. Dahil lagi namin sinusulat yung pangalan mo. Yeah, because of the prayer is answered, right? Dahil yung kanyang panalangin po ay nasagot. So ask to request to us. Kaya humingi po kayo ng prayer request. Yeah, it's effective, right? Ito po ay epektibo. We have to pray to preach the gospel. At nanalangin tayo upang may pangaral ng Ebanghelyo. Ephesians chapter 6, verse 19. Efeso chapter 6 verse 19. Ephesians 6, 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yeah, when we preach the gospel, right? Sometimes we fear somebody. Kapag tayo po yung mangaral ng Ebanghelyo, minsan natatakot tayo sa isang tao. Yeah, we don't know how to preach the word. Hindi natin alam kung paano tayo magsasabi ng salita. That's why before we go to preach the gospel, we pray first. Kaya bago tayo humayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin muna. Then God will open our mouths. Kung ngayon bubuksan ng Diyos yung ating yung bibig You can experience. at mararanasan nyo po. You don't know how to say, right? Di mo alam kung ano po yung sasabihin, di ba? But God will give you the word. Pero yung Diyos yung magbibigay ng salita. Sometimes you are shy person. Minsan, ikaw talaga mahihaing tao. You shy to speak. Nahiya ka talagang But you magsalita. pray. Pero nanalangin ka, God, give you the word. ang Diyos yung magbibigay ng God salita. open your mouth. At bubuksan ang iyong You bibig. can boldly preach the gospel. Matapang mo may papangaral ng Ebanghelyo. So before we go to preach the gospel, we pray first. Kaya bago tayo humayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin muna. Anyway, there are many situations we need a prayer, right? Gayun pa man, maraming sitwasyon na kailangan po nating manalangin. But we don't have much time, just we think more. How can our prayer be answered? At paano po ba masasagot yung ating panalangin? We have to forsake the sin first. Kailangan muna nating talikuran ng kasalanan. Awit 66, Awit 66, verse 18. Awit 66, 18. Okay, 66:18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Yeah. Right? If you want to answer your prayer, at first try to forsake your sin. Kung gusto mong masagot ang iyong panalangin, una, talikuran mo muna ang kasalanan. Sometimes, right, we hold on sin. Minsan, hawak-hawak natin yung We don't want kasalanan. to forsake our sin. Ayaw nating itapon yung But kasalanan. we ask something to God. Pero meron tayong hinihiling sa Diyos. Don't expect God will answer. Huwag mo asahan, sasagutin yan ng Diyos. Same situation, your son came to you, Parehong sitwasyon po yung anak mo lumapit sa iyo. but your son did some sin to you. Pero yung anak mo nakagawa ng kasalanan sa iyo. Your son deceived you. Na dinaya ka ng anak mo. For example, your son stole your money. Halimbawa, may kinupit yung anak mo sa iyo. It's a sin, right? Kasalanan po yun, di ba? But your son does not confess his sin. Pero yung anak mo hindi niya pinahayag yung kanyang kasalanan. He always
continuously hide his sin. Patuloy niyang itinatago yung kanyang kasalanan. But you know he stole your money. Pero alam mo na siya'y nangungupit sa'yo. Then your son come to you. Kung gayon, lalapit sa yung anak mo. Oh, father, I need something. O tatay, kailangan ko po ng ganito. Please buy for me. Pakiusap, bilan mo ko. He cried. Umiiyak po siya. Will you grant his request? Tutugunan mo po ba yung kanyang hinihiling? You will not, right? Hindi po, di ba? Because you know he is a sin. Dahil alam mo yung He kanyang deceived kasalanan you, right? na dinaya ka niya. At first, confess your sin. Una, ipahayag mo muna yung kasalanan At mo. first, forsake your sin. Una, talikuran mo muna ang kasalanan Then mo. I will grant your request. Kung gayon, sasagutin ko ang iyong panalangin. Pareho, right? If we want our prayer is answered, we have to forsake sin. Kaya kung gusto nating masagot yung ating panalangin, talikuran po natin yung kasalanan. And your prayer should be coincide with God's will. At yung panalangin mo ay dapat na may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Actually, it's really important. Sa katunayan, ito po ay talagang mahalaga. 1 John chapter 5. Unang Juan chapter 5, 1 John chapter 5, verse 14. verse 14 po. Chapter 5, 14. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. If we ask anything according to His will, He hears us. Kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Sometimes we misunderstand. Minsan nagkakaroon tayo ng maling pagkakaunawa. Oh, God became our Father. Ang Diyos ay naging ating Ama. That's why He promised He will answer all our prayer. Kaya nangako siya na sasagutin niya ang lahat nating panalangin. That's why He ask anything. Kaya hiningi nila ang lahat ng bagay. Oh, God, please help me. O Diyos, pakiusap, Please tulungan give mo me. ko. Pakiusap, bigyan mo ko. Then they expect their prayer will be answered. At inaasahan nila yung panalangin nila masasagot. But they don't consider what's God's will. Pero hindi nila isinasaalang-alang yung kalooban ng Diyos. They don't check whether their request is coincide with God's will. Hindi nila sinusuri kung yung kanilang panalangin ba'y may kinalaman sa kalooban ng Diyos o Even though wala. you ask us something, if it's not God's will, God will not answer. Kung humingi ka ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, hindi po yan sasagutin ng Diyos. That's why before you ask us something, you have to check first whether it's the will of God or not. Kaya bago ka humingi ng isang bagay, suriin mo muna kung ito ba'y kalooban ng Diyos o hindi. Halimbawa, your son is very young. Halimbawa, yung anak mo napakabata. Your son 5 years old. Yung anak mo 5 taong gulang. Come to you. Lumapit po sa'yo. Father, Tatay, I need a knife. kailangan ko po ng kutsilyo. Knife in the kitchen. Yung kutsilyo po kailangan ko. Why? Bakit? Oh, I play with my friend with the knife thing. Makikipaglaro ko sa aking kaibigan sa magitan ng kutsilyo. But toy knife, I don't have interest. Pero yung laruang kutsilyo, ayoko nito. I want a real knife. Gusto ko ng tunay na kutsilyo. It's very exciting. Kaya mas nakaka-excite yun. Your son asked. Kaya hiniling sa iyo ng anak mo. He cried, please give me. Umiiyak po siya, bigyan mo ko nito. May tanong ako. Will you give the knife to your son? Bibigyan niyo ba ng kutsilyo ang anak mo? Huh? Ano po? Yeah. Of course, you will not give, right? Siyempre po, hindi niyo bibigyan. Even though your son cried, request so much, right? You will not give, right? Kahit na umiyak ng lubos ang inyong anak, hindi niyo po Because bibigyan. the knife is dangerous to your son. Dahil yung kutsilyong yun mapanganib sa iyong anak. You can request something to God. Pwede kang humingi ng anuman sa Diyos. But sometimes it can be dangerous in your Christian life. Pero minsan ito po'y magiging delikado sa iyong buhay It's not Kristiyano. helpful in your Christian life. Hindi ito makakatulong sa iyong buhay Kristiyano. Then God will not answer your faith. Kung gayon, hindi po sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. That's why it's really important. Your prayer should be coincide with God's will. Kaya napakahalaga po na yung panalangin mo, dapat na may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Yeah, you have to keep in mind, God wants to give us not what we want, but what we need. Pero kailangan po nating tandaan, ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, hindi po yung gusto natin, kundi yung kailangan natin.
Naintindihan niyo po? Not what we want, but what we need. He Hindi gives. po yung gusto natin, kundi yung kailangan po natin. Yeah. That's God's will. Yan po yung kalooban ng Diyos. Yeah, that's why prayer is really important. Kaya yung panalangin po talagang mahalaga. Yeah, it's a great privilege of a saved Christian. Yan po yung malaking pribilehiyo ng ligtas na Kristiyano. You can use this great privilege. Kaya magagamit niyo po yung malaking pribilehiyong ito. So today we learn the prayer. Pero sa araw na ito, natutunan natin yung panalangin. So you have to keep in mind why we learn the Word of God. Kaya kailangan niyo pong tandaan, bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? We don't learn the Word of God just to get some knowledge. Hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para lang matuto ng aral. We learn the Word of God to practice. Natututo tayo ng salita ng Diyos para So isagawa. what you learn today, practice this way. Ano man yung natutunan ngayong araw, isagawa mo sa linggong ito. Then it will be real helpful in your Christian life. Kung gayon, ito ay talagang makakatulong sa iyong buhay Kristiyano. Okay? Okay po Naintindihan ba? Naintindihan po? Yeah. Malalangin po tayo. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church. Especially thank you for allowing we can have a new beginner Bible study. Lalong higit, salamat po sa pagkapahintulot na magkaroon po kami ng New Beginner Bible Study. Please allow all the situations so that we can continue this Bible study until last session. Pakiusap, ipahintulot niyo po yung sitwasyon na may pagpapatuloy namin ng New Beginner Bible Study nito hanggang sa huli. Especially we learn about prayer today. Higit sa lahat, natutunan po namin sa araw nito ang panalangin. So let us endeavor in prayer in our Christian life. At naway pagsumikapan naming manalangin sa aming buhay Kristiyano. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Itinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. See you Salamat next po. week.